Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 miyembro ng NPA napaslang, 4 na baril na recover sa operasyon ng militar sa Surigao del Sur. Mga magsasaka sa Bataan, inireklamo si Harry Roque dahil sa umano'y land grabbing. Dry season, nagsimula na, amihan, nagtapos na ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang 4 na high-powered firearms ang nasamsam sa operasyon ng militar sa Barangay Nurcia, Lanuza, Surigao del Sur noong March 22, Linggo. Pinangunahan ng operasyon ng 36th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Joselito Ante Jr. na nasa control ng 401st Infantry Brigade ni Colonel Glenn Joy Aynera. Kinilala ang mga napatay sa alias na Carex at Kabunso, kapwa konektado sa SRSDG Westland ng NEMRC. Ayon sa ulat, umatras ang iba pang kasamahan matapos ang sagupaan na nagsimula sa impormasyon mula sa mga residenteng biktima ng pananakot. Pinuri ng pamunuan ng AFP ang tropa at iginiit ang patuloy na operasyon laban sa nalalabing insurgents. Naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI ang humigit kumulang 20 magsasaka kaugnay ng umano'y land grabbing sa nasa 400 hectares na lupain sa Mariveles, Bataan. Kabilang sa itinuturong sangkot si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa mga magsasaka, nakatakda na sanang maipagkaloob sa kanila ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ngunit noong 2020, natuklasan umano nilang nailipat na ang pagmamay-ari ng lupa sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation nang walang clearance mula sa DAR. Iniuugnay rin ng kumpanya sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sinasabing may connection kay Roque. Sa paunang investigasyon ng NBI, posibleng may naganap na falsification of documents sa paglilipat ng mga titulo ng lupa. Sa isang video statement, muling itinanggi ni Roque ang aligasyong sangkot siya sa land grabbing. Si Roque ay kasalukuyang nasa Europa at hindi pa nakakabalik ng bansa mula nang makasuhan ng qualified human trafficking. Idineklara ng Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng amihan noong March 23, hudyat ng pagsisimula ng mainit at tuyong panahon sa bansa. Ayon sa ahensya, nagbago ang direksyon ng hangin dahil sa high pressure area sa Northwestern Pacific na nagdudulot ng mas maalinsangan na kondisyon. Inaasahan ng mas maraming tuyong araw sa Abril at Mayo, lalo na sa Northern at Central Luzon, na maaaring umabot sa 20 araw na halos walang ulan. Sa ilang lugar tulad ng Ilocos Norte at Apayao, posibleng lumagpas sa 25 araw ang dry spell. Maaaring pumalo sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa Northern Luzon sa mga susunod na buwan. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng pagtaas ng heat index at hinikayat ang publiko na mag-ingat laban sa matinding init. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.